Welcome to Donmar TV News Channel. Yusek, kumusta yung nangyari sa Cebu? Pwede ba mabigyan natin ng background, yung mga nakikinig natin kung ano yung detalye nito? Kasi nangyari ito kahapon, di ba? Yung rescue operation. Opo, nangyari yan yung rescue na yan kahapon bago mananghali, kung di po ako nagkakamali, no? Ito po ay totoong rescue. Imagine niyo yung mga bata kasi na galing pa ng Talaingod na napakalayo, ay sa Cebu. Sa Cebu dinala. Oo. 'Di ba? 2 taon na silang naroroon. So yung mga magulang kasama nga sila kahapon, in fact lalabas po sila ngayon, anumang minuto, ilang minuto mula ngayon, no? Magkakaroon ng press conference yung mga magulang po noon, no? Tsaka yung mga taong nasa likod po ng rescue na yan. So yan po ay hindi naman huhulaan ng ating mga alagad ng batas. Hindi naman hinulaan na may mga tao ron. May reklamo po kasi. 'Di ba? Meron po talaga nagparating, nagsumbong na may mga batang hinuhold doon. Di ba siyempre mga bata yan? Ano ba mali ng mga bata kinaladkad nila na kinaladkad napakalayo sa mga magulang, no? 2 taon. In fact, nakalungkot na yung isa o 2 bata ay galit na galit doon sa magulang nung nakita. So kung totoong tinuturuan ito ng mga magandang asal at pag-aaral, hindi mo ganun itatrato ang iyong magulang, di ba? Di ba, Colonel Jerry? So malinaw na talagang kailangan intervention dito ng mga bata. Iniligtas talaga ito. At ang pinangunahan po ito ng Cebu Social Welfare Office, no? Sila po yung main dito at yung iba pang ahensya ng gobyerno, no? At itong PNP ay hiningan lamang, tsaka AFP hiningan lamang of course ng suporta ng mga civilian government agencies natin. Yun po ang katotohanan dyan. Hindi totoo yung raid, na keso pinapalabas pa daw na wala daw warrantless arrest, etc. etc. Kasi may mga na-arresto rin Colonel Jerry. Of course, mayroon tayong mga batas na nagproprotekta sa mga bata, no? Diba? Paano i-claim nila na pag-aaral yan, alternative learning, alternative schools daw kuno-kuno, yung salugpungan. Diba? Ano ba tinuturo nila doon? Andiyan naman ang DepEd. Diba? So, ito kasi sa totoo lang, ito yung mga batang lumad na nagagamit nila sa kanilang propaganda, nadadala sa mga rally, at of course, pag dineclare kasi nila yan, namomonetize yan. Diba? Napapagkakitaan pa nga yung mga batang yan. Oo, nakakapag fundraising pa sila dyan tayo pa ba bubulahin ng mga yan? O, ibig sabihin, ay tama lamang, no? Ang dami pang dahilan kasi nagkaroon daw ng pandemic, lahat naman tayo na naging biktima ng pandemic. Pero itong mga batang ito, di ba, kino-ordinate sana sa magulang na iuwi doon sa kanilang mga pamilya. Hindi, ba't nila itinakas? Di ba? At doon itinago. Hindi naman mga orphans yan. Hindi naman yan mga ulila. Hindi naman mga ulilang lubos. May mga pamilya yan, nilayo nila. Di ba? So, mali. Kaya dapat pong i-correct natin yung propaganda na pagbali sa katotohanan ay kinakalat nitong magkukutsabang mga kuyog. Tawag ko diyan mga kuyog team Di ba? Imagine mo matapos mangyari yan. Yung mga kakampi nila sa Kongreso, tapos pati ba ngayon ang Communist Party of the Philippines pumapalag o nasaktan sila? Kasi na booking Di ba? Alam naman natin lahat ang connection ng mga yan. So, tama ba yung pagkakaintindi ko pala, Yusek, na yung DSWD kapag nag-conduct ng rescue ay kinakailangan ba nila ng warrant of arrest? Kasi parang ito yung nagiging issue ngayon, di ba? Yung kinu-complain ng kabila. Nabanggit mo nga, Yusek, na ito is DSWD na activity. At naghingi lang sila tulong sa military at saka PNP kasi alam naman natin itong mga grupo na ito na sa likuran nito ay may mga armado ito, di ba, no? At hindi naman expertise ng DSWD na makipaglaban dun sa mga taong nagpupunta nito mga tao na ito. If a crime is being committed, di ba? Alam ko pati kidnapping nga kakasuhan sila kasi nga kung labag talaga sa batas yan, isang krimen yan, di ba, alam mo naman meron din naman tayo mga batas sa warrantless arrest, di ba? Nandun ikaw yung nakitang nag-hold dun sa mga bata, hindi mo naman ma-justify, di ka naman magulang. Diba? Hindi naman ikaw yung
guardian, tapos ginamit nyo pa facility ng, ewan ko, yung kakampi nila na church group or whatever, no? Pati ba na tayo, sa tagal na ng panahon na ginagawa nila yan, hindi na tayo mabobola ng mga yan. So yung mga kanilang ugnayan, mga alliances nila na yan, no, yung kanilang mga ito nga, sabi ko nga, yung magkakutsabahan yan eh. 'Di ba? I mean, wala eh, tama lang na, no, na kung sino yung lumabag, kasuhan, no? Maraming batas na nilabag diyan. At may mga complainants naman. Hindi Okay. naman talaga nag-imbento yung ating mga alagad. Oo. Dahil ito sa pagkaka-held in custody ng mga salugpungan na nandito, dinala nila dito sa Cebu. So kahapon, so all in all sir ay merong 19 na IP minors, meaning ang range po ng age nito 14 to 17. At meron din na 13 sir yung galing sa Talaingod talaga at merong 6 na galing sa iba't ibang bayan po ng Sultan Kudarat. So ngayon kanina ongoing sir yung pag-uusap kung anong appropriate charges sir ang mag-qualify itong ginawang pag-rescue against the perpetrators. Ang nakaabot sa atin sir, they'll be charged with kidnapping and serious illegal detention in relation to Republic Act 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse. Kasama na rin dito sir yung exploitation or violation of the Exploitation and Discrimination Act, violation ng RA 9208 or the Anti-Human Trafficking in Persons Act of 2003 as amended by Republic Act 10364. So ito sir sa katunayan dahil lang mga minors ang involved dito at they have been subjected to various types of exploitation. Yun po nakikita ng ating DSWD at ito klarong-klaro na ito ay violation ng Anti-Child Abuse Law. So pwede rin silang makasuhan. At sa ngayon yung nangunguna dito ngayon sir, aside from the DSWD nakasupport, of course, yung regional office po ng PNP natin dito ang katuwang natin dito. At syempre on board syempre yung NCIP dahil mga IP yung mga dito sir, mga involved. So particularly sir, nandito pa rin hanggang ngayon yung Municipal Social Welfare Officer ng Talaingod Double del Norte. Kasama po yung 6 na parents. Actually may isang parents dito sir ng IP na Atamanobo. Unfortunately sir, ayun yung pagkakakwento sa amin ng ibang parents nandito, sas makakasama dapat kaya lang sir namatay ito dahil sa stress at kalungkutan. So hindi natin malaman kung paano pa natin i-address itong mga issues na ito sir, no? Yun na nga, nakakalungkot dito ay yung pag-exploit sa mga batang ito. Madami ang nadadamay, hindi lang sa pamilya, pati na rin sir yung sa communities. At sa katunayan sir, ayon doon sa mga kwento or mga revelations ng mga IP parents, nalaman nila na nandito yung mga bata na yan dahil doon sa mga ibang nakauwi. Kasi in batches sir, may mga inalaw sila pauwi. Pero yung iba, nakita nila sa TV sir, na nilalagyan ng karatula na against the government. Ito yung tinuturo actually or ginagamit. Kaya nga sinasabi natin, ini-exploit ang mga kabataan na to laban sa gobyerno. So yung iba nakita nila sa Manila dahil sa national news. So nalaman nila na dito at naisabi sa kanilang mga bata na ibang bata na nakauwi kasi ang unang kwento nila sir, more than 40 ito at related ito sir or konektado do sa 2018 case kung saan ay nahuli yung mga bayan muna or left-leaning organization na mga key personalities nahuli doon sa Davao. Kasama dito, I think ito ay konektado doon kina sa Toro Campo na kaso before sir na qualified human trafficking din. So sa ngayon sir, nandito nga yung MSWD, ang mga parents ng Talaingod na mga IP. Noong 2018 pa raw yan sir, actually kinuha sa mga bahay nila in the guise of providing or affording them yung libreng pag-aaral, scholarship. Yan sir yung front nila eh. Bibigyan ng pagkakataong mag-aral yung mga bata. Initially doon nga sa Lugpungan Tatano Kanugon without the knowledge or consent of the parents. Nung una daw sir, sinasabi sa kanila sa Davao City lang na mga schools. Pero at the same time, i-allow sila every month na makauwi.
Pero nung naghahanap na sila, sir, nagpatulong na rin sila sa mga local government units para hanapin itong mga bata na ito. At after almost 2 years, actually yung sinasabi nilang March lang, ang alibay, sir, na base dun sa statement nila dahil dun sa pandemic, kaya hindi nakauwi. It's actually, I don't know, hindi naman natin, pagbigyan natin, sir, yung kanilang allegations na yan. But from the side of the parents, kasi kinukunan namin ng statement ng mga parents, sir, Magulang. na mas more than 2 years na, or almost 2 years, sabihin natin, na nawawala itong mga batang ito dahil hindi sila nasabihan kung whereabouts or the status or the state of their children. So, yan, sir. So, sinabi ni Yusek kanina, sir, na ginagawa ng istorya, kesyo ni raid, ng mga police or ng military, whatsoever, itong mga batang ito. Actually, yung social welfare officer na, sir, ang makakapagpatunay. At the same time, yung mga parents na ito, talagang hinanap nila itong mga anak nila na matagal nang nawawala. So, as of now, sir, kinukuha namin ng kompleto yung profile at yung mga pagkakakilanlan talaga ng mga 19 na kabataan. Yung 7 naman, sir, ngayon, they'll be facing charges, of course, dahil actually, yung una natin pagkakalam, sir, 21 lahat ito, sir, eh. So, yung 2, nag-birthday naman na, so they're already on the majority age. Kaya inalis na sila. They'll be part of those who will be charged. Kaya maging 7 yung charge. Kasama dito, sir, si yung isang, I think, pare ito, at saka na teacher. At the same time, yung si Chad Book, na kilala naman natin na member ng CPP. Although hindi, sabihin na naman nila, i-red tag natin sila. But they have actually, kung titingnan natin yung mga accounts nila, personality, and yung pagkakakilanlan sa kanila, obviously, they are mga party members. So, yun, sir. Sa ngayon, na malalaman natin kung ano-ano pa yung ibang involvement or yung iba pang mga exploitations na ginawa base, sir, sa revelation ng mga bata mismo. Dahil ang mga bata, alam natin, hindi pwedeng basta-basta makapagsinungaling. But ang isang issue or challenge dito, sir, kailangan talaga natin ng interpreter. Mabuti na lang nandito yung isang tribal chieftain, sir, na nag-i-interpret for us. Then, another action na inano natin, sir, ina-arrange is to have a dialogue with the Archbishop of Cebu. Kasi ngayon, parang lumalabas, sir, sa projection ng kaliwang grupo or kabilang grupo na as if the Archbishop of Cebu, yung Diocese of Cebu in particular, hindi si Archbishop, ay may kinamalayan dito or sabihin natin kinukonsinti ito. Actually, blinded po si Archbishop Palma dito sa nangyayaring ito. Kaya we are arranging for an audience with His Grace para ma-explain sa kanya kung anong nangyari, to apprise him of what's happening and what has been done by this institution na even yung University of San Carlos, sir, we're sure na merong blinded itong administration nila, sir, eh. Ayaw nating sisihin kagad yung university because meron lang talagang portion or some elements in that institution na kikinakadlong or tinotolerate itong ginagawa ng mga makakaliwang grupo sa pag-exploit ng mga kabataan, sir. Okay.